matindi po ito mga kaibigan, no? Itong sinisiwalat nga nitong vlogger, no? Patungkol nga kay Epifanio Labrador na sinasabi nga niya dito na ito ay isang mamamatay tao, itong si Epifanio Labrador, at balak pa lang itong tumakas umano dito sa ating bansa mga kaibigan at kumuha na nga ito ng pasaporte. So baka natakot na po ito sa mga kapatid natin na mga iglesia, no? Dahil kinakasuhan nga ito at hindi lamang isang kaso, no, ang haharapin po nitong si Epifanio Labrador, at maliban na rin po doon sa nauna pa niyang mga kaso, no, na sabi nga ay pinaghahanap nga ito ng batas, at ito na nga ay nagtatago po siya sa kanyang pangalan ngayon na Epifanio Labrador, na ang totoo palang pangalan nito ay si Richard Palacio mga kaibigan. So ayan, at kayo na rin po ang humusga dito po sa isiniwalat na baho ni Epifanio Labrador ng isang matapang din po na vlogger, no? Kaibigan po natin ito si Rondy News TV mga kaibigan. Kaya sama-sama po natin panoorin para malaman po natin kung ano po itong mga baho na isiniwalat po ni Rondy TV News. Tuloy na tayo kagad sa ating pag-usapan. Wala nang patumpik-tumpik pa itong mga kababayan. Ito'y tungkol pa rin kay Epifanio Labrador, ang vlogger na nagtapang-tapangan. Ngunit ang katotohanan ay supot naman. Yun ang ito na mga kababayan, ha. Ang tindi ng tao na ito. Siya pa daw ngayon yung sinisiraan. Siya pa daw ngayon yung biktima ng Iglesia ni Cristo. Ano bang mayroong utak itong tao na ito? Talaga bang may saya dito? Talaga bang sinto-sinto itong tao na ito? Nabanggit ba siya ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo? Hindi po siya kilala mga kababayan. Sino ba si Epifanio Labrador o sa totoong buhay Richard Palacio? Siya po ay mamamatay tao mga kababayan. May ipapakita tayong video dyan. May patunay tayo na siya mismo ang nagsalita. Siya mismo ang nanghingi mga kababayan excuse me, ng 1 milyon para itumba lang daw niya yung magkapatid na Arnie Teves at Fred Henry Teves mga kababayan. Kahit bayaran lang daw siya ng 1 milyon, itutumba na daw niya. Pero mga kababayan, nung pumalag yung kampo ni dating Congressman Arnie Teves na dati din nating binabatikos, tumakas ito, nagtago itong mga kababayan. Tapos excuse me, nanghingi sa kanyang mga subscriber ng tulong, nanghingi ng pambili ng bigas dahil wala na daw siyang makain sa bundok, dahil nga hindi daw siya maka-withdraw ng pera dahil wala daw ATM sa bundok. Tingnan niyo mga kababayan kung gaano kayabang ang tao na ito. Alam ko na yung kalakaran sa taong ito. Babatikusin niya yung isang tao, tapos pag binalikan siya, tatakas to, magtatago. Pag nagtatago na, doon na siya manguutot sa kanyang mga tanga-tangang subscriber. Itong mga tanga naman, kunwari, talagang suportado nila yung support nila na iniidolo, na napakaduwag naman yan, magbibigay. At kunwari din ito si Epifanio, kahit 500 lang yung binibigay, o may nagbigay ng 56,000 kahit 500 lang yan. Baga halimbawa 200, ito may nagbigay ng 20,000, ginagawa niyang ganun. Wala namang prueba. May nakikita ba tayo na kahit ginanon mo lang niya, ito si nagpadala ng ganito? Wala po, puro lang kasinungalingan ang taong yan. Kaya mananawagan tayo sa mga kababayan natin, sa mga nakakilala kay Richard Palacio, sana po mag-ingat po kayo, dahil siya na po mismo ang umamin na yung kanyang baril na pinapakita ay nasa mga 50 na mga kababayan ang itinumba. 50 katao na ang kanyang tinumba sa pamamagitan ng baril na kanyang pinapakita. Ipapakita natin yan sa bandang dulo ng video. Talagang dapat itong maaresto ito, dahil talagang totoo pala na ito'y wanted. Ito mga kababayan, itong si Epifanio Labrador ay tatakas na po ito ng ating bansa, dahil nga nahirapan na siya, talagang
mahirap lang talaga kalabanin yung Iglesia ni Cristo. Talagang mabigat daw kalaban ng Iglesia ni Cristo, kaya nagmamadali ito. Kumuha daw siya ng passport, pinagyayabang yung kanyang passport, kaya wala naman pinapakita sa atin na totoo talagang may passport. Ito mga kababayan, dito natin mapatunayan na itong tao na ito ay supot talaga. Hindi nga nakapagpatuloy ito, tapos ang yabang nagsalita. May subscriber pa siya dito na mag 1-on-1 daw kami. Hindi daw ako obra. Paano ako obra niyan? Hindi naman nagpapakita, nagtatago. Paano ako lalaban yan? Nagtatago yan. Samantalang tayo, nandito tayo, open tayo dito. Kahit anong oras, pwede kang pumunta rito sa amin. Gusto mo, bigyan pa kita ng address. No, na hiningian ako ng address ng mga, siguro, mga taga-suporta ni Arnie Teves. Saan daw ako nakatira, hindi ko pinapansin mga kababayan. Pero pag ito si Epipanyo Labrador, manghingi sa akin ng address, bibigyan kita ng address. Akala mo lalabas ka? Naku po, makuntakutin. Alam ko naman na napakaduwag mong tao. Ito na mga kababayan ha. Itong video na ito, mapapatunayan natin na itong si Epipanyo Labrador, ang talagang totoong pagkatao nito ay si Richard Palacio. Dito nadulas na naman siya. Kapon na pinakita ko na itong video nito, hindi ko lang nagawa ng reaction video itong pinagsasabi niya, dahil nga nag-focus tayo dun sa bandang dulo mga kababayan. At ito mga kababayan ha, ito na, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Ako po natutuwa sapagkat sa kabila po lang lahat ng paninira po ng malademonyong reliyon ng Iglesia ni Manalo na Diablo, mas lalo pong tumitindi at dumarami po ang supporters at kasama at kaisa natin dito sa ating programa. Alam mo, sa totoo lang, napakabigat po talagang kalabanin ang Iglesia ng Diablo, dahil Diablo yan eh, 'di ba? Napakabigat, lalong-lalo na't meron silang mga armas, may pera sila, may impluwensya sila, lahat na sa kanila na. Makapangyarihan sila dito sa mundo, makapangyarihan sila dito sa ating bansa. Pero ganoon pa man, salamat sapagkat sa kabila ng kanilang pananakot sa akin, sa kabila ng kanilang mga ginagawa, patuloy po tayong lumalakas sa pamamagitan po ng mga panalangin po ng ating mga kababayan. Akala po kasi nila, pag ginawa nila yung mga paninira nila sa akin, tayo po ay hihinto na, tayo po ay titigil na, tayo po ay matatakot sa kanila. Hindi po. Ibahin nyo po si Epipanyo Labrador. At kahit anong paninira pa ninyo, at kahit anong pang gawin ninyo, hindi po titigil si Epipanyo Labrador. Sapagkat alam ko na mas maraming Pilipino ang sang-ayon sa sinasabi ko na ang reliyon ni Iglesia ng Diablo na pinamumunuan ni Eduardo Manalo ay isang kulto. At kahit sinong tanungin ninyo, mapapari man, pastor man, ibang ministro man, isa lang pong sasabihin nila. At kahit sa Google, masasearch niyo po yan. Isang kulto po ang reliyon na to. Makikita niyo naman at marami pong natatauhan. Marami pong naniniwala. Bakit po? Mismo po doon sa message po. Doon po sa mga message na ikino-comment po ng mga iglesia ni Manalo. Kaya nagulat. Maraming natuwa. At sa pamamagitan ng ating pagbati ko sa kanila ay lumitaw ang katotohanan. Doon pa lang sa mga nila, message pa lang nila, sa kanila pa lang mga pagbabanta, sa kanilang pag-aano pa lang talagang mababasa mo na malademonyo. No? Marami po sa mga kababayan namin na nagsabi sa akin, nababasa nila yung mga comment ng Iglesia ni Manalo na malademonyo talaga. At talagang masasabi nila, marami po nagsabi na kami man ay natauhan at nakita namin yung kanilang mga message para sa iyo. Talagang masasabi mong malayo sa kanilang sinasabi yung kanilang mga ginagawa at mga, alam nyo na at iba pa, Iglesia daw ni Kristo. Ginagamit pa yung ating mahal na Panginoong Hesukristo, pero mga iglesia pala ng Diablo. Biro mo, para lamang masira po tayo kung ano-ano nang ginawa. Kesyo wanted daw ako, kesyo tinadtad daw ako, kesyo may kaso daw ako na ano ba yun, na qualified tip, na walang piyansa. Di wow. Di wow. Nung nakarang araw lang kakukuha ko lang ng ng passport ko Ano passport? Di ba? Makakakuha ka ba ng passport? Makakakuha ka ba ng anak naman ng teteng? Nito guys, talagang
napansin ko lang no, itong sinasabi ni Epifanio dito sa video na ito na kahapon lang ay kakakuha daw niya ng passport. Paano po siya makakuha nga ng passport na nagtatago nga ito sa bundok sa ngayon dahil takot nga mga kaibigan. So diyan pa lang ay makikita na natin na itong tao na ito ay talagang magaling po, gumawa po ng kwento para pasakayin po yung mga tao para maniniwala sa kanya. Parang panlilin lang ang ginagawa ng tao na ito mga kaibigan. Kasi alam po naman natin ngayon na hindi nga ito nagpapakita dahil nga sa takot po no, doon po sa kaso na isinasampa nga ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Kaya siya ay nagtatago dyan po sa bundok. So paano po siya makakakuha ng passport no? Mga kaibigan, alam po naman natin yung passport hindi po basta-basta ipadala mo lang yan sa ibang tao. Ikaw mismo ang pupunta doon sa DFA, di ba mga kaibigan? So dito po ay sa sinabi po niya, hindi po ako naniniwala na kumuha po siya ng passport. Wala naman din po siya pinapakita dyan na passport mga kaibigan, di ba? Tawagan ko, tsuhin ko. Nasa NBI, hindi naman po sa pag-ano. May tsuhin ako na nasa NBI. Pina-verify ko. Wala. Diyan pa lang mga kaibigan, talagang halatang halata na gumagawa siya ng kwento. Dahil binanggit pa niya na may tsuhin siya dyan sa NBI, pina-verify niya yung kaso na sinasabi. Kung meron talaga siyang kaso doon pa lang sa pagsasabi niya na nakakakuha siya ng passport, alam na niya na wala po siyang kaso. Dahil pagka meron po tayong kaso na nakapinding dyan po sa NBI, talagang hindi ka makakakuha ng passport. So dyan pa lang ay talagang gagawa-gawa ng kwento ang tao na ito, di ba? So sino ba sa atin dito ang mayroon pong mga passport na nakuha, di ba? Dadaan muna tayo sa NBI, kukuha muna tayo ng NBI kung bago tayong mag-apply nitong passport. So siya, pinaverify pa niya doon sa kanyang tsuhin, pero sabi niya ay nakakakuha na siya ng passport mga kaibigan. So diyan pa lang ay talagang niloloko na po niya ang mga tao no, na naniniwala sa kanya. Yun na nga mga kababayan, sobrang tanga itong tao na ito. Todo tanggi siya na siya si Richard Palacio. Pero, tingnan nyo mga kababayan. Kumuha daw siya ng passport, ibinirify na down niya sa NBI kung talagang may kaso ba si Richard Palacio. Kasi wala naman pong ibang binabanggit. Yung mga tumutulig sa kanya, si Richard Palacio siya. Ibig sabihin, talagang siya si Richard Palacio. Ganon ito katanga. Kaya kayong mga subscribers nitong si Epifanio Labrador, huwag kayong magpakatanga na katulad niya. Masyado itong tanga. Sabihin ko talaga, tanga pag kahit kaharap ko ito. Sabihin ko talagang tanga ka masyado. Kasi nga, ang yabang mo, pilit mong itinatago, itinukubli yung pagkatao mo na ikaw si Richard Palacio, pero ikaw rin mismo ang umaamin. Kumuha ka ng passport. Ibig sabihin, si Richard Palacio kumuha ng passport para tumakas. Takasan yung Iglesia ni Cristo dahil nga talagang hindi mo kayang banggain dahil mabigat. Sabi mo, mabigat ang Iglesia ni Cristo maging kalaban. Hindi ka nga umubra sa ni Arnie Davis, tumakas ka. Nakakatawa itong tao na ito. At ito pa mga kababayan yung sinabi ko sa inyo na tawag itong mga kababayan na ito ay isang taong kriminal, mamamatay tao ito. Mag-ingat kayo sa mga nakapaligid nito kay ni Richard Palacio. Pero sa palagay ko naman wala itong kasama. Nag-iisa itong mga kababayan. Talagang mayabang lang itong tao na ito. Nagpapalakas lang talaga ng loob. Kunwari, excuse me, Commander. Tapos silang din yung nagsasalita. Akala siguro niya maluko tayo. Nakapismas tingnan mo mga kababayan, ipapakita ko sa inyong picture dyan. Hindi po siya nagpapalit ng pismas. Nakailang bisis na talagang mabaho na daw ang bunganga nitong tao na ito. Kasing baho ng kanyang mga sinasabi. Kasing baho ng kanyang utak. Kasing baho ng kanyang kaluluwa. Kasi itong tao na ito wala na itong kaluluwa Sunog na ang kaluluwa nito dahil sa pagbumura. Kahit sino-sino lang yung pinagmumura nito. Ganda nga, tahiin sana ang bunganga nito. Ito na mga kababayan Ito na yung sinabi ko sa inyo. Excuse me, na video
na nagpapakita siya ng baril. Pero sa video na ito din yung video na ito na tumakas siya, nagtago. At ilang bundok pa daw yung kanyang tinawid para makatakas kay Arnie Davis at sa tawag ito sa kampo ni Arnie Davis kasi nga kinasuhan ito ng mga abogado ni Arnie Davis dahil nga sa pagpapakita niya ng baril. Ito mga kababayan, panoorin natin ito. O, Tebes, pag hindi ka umayos, Tebes, ayan, pinakasapa, ito yung gagamitin ko sa'yo, ha? Ito yung ipuputok ko kay Mayagma pati sa'yo, pati na kay Tanasan. Ha? Kasi punong-puno na ako sa'yo, bata. Ha? Kaya umayos ka, ha? Ha? Ito, marami na itong tinumba. Ha? Baka pag 50 ka, bata. Ha? Kaya Mayora Janice Digamo tsaka Mayor Pretz, pag hindi yan nakulong, bigyan mo lang ako 1 milyon, tumba ko yung magkapatid na yan. Yun lang. Yun lang mga kababayan, malinaw na malinaw. Humihingi siya ng 1 milyon para itumba niya yung magkapatid na si Fred Henry Teves at saka si Arnie Teves. 1 milyon daw. So ano po mga kaibigan, dito nga sa ating napanood na video na ito, itong mismong video ni Epipanyo Labrador, itong pinapakita po niya na baril na sabi nga ay 50 na po ang niyari po niya sa baril na yon. At kung itong magkapatid na Tibes, kung hindi raw susuko, pwede daw na siya na ang tutumba, di ba mga kaibigan? So sa tingin ko po mga kaibigan ay itong tao na ito ay sobrang kayabangan po, sobrang kayabangan. Hindi naman niya magawa yung mga pinagsasabi niya, kasi yung video na ito napanood ko dati nung umakyat po siya sa bundok, nagtatago po siya at nanghuli pa nga siya ng isda doon sa may sapa para kainin daw nila dahil wala daw silang makakain mga kaibigan at humingi nga siya ng pera, suporta galing po doon po sa asawa po ni late Gob Ruel Digamo na si Mayor Janice Digamo at si yung pinsan ni late Gob Ruel Digamo na si Mayor Pretz Pero iwan ko kung nabigyan ba siya o wala mga kaibigan, dahil nga doon sa kambugan niya na nagpapakita ng baril at siya daw ang tutumba sa magkapatid na Tebes. Pero yun ay siya naman pala ang nagtatago, di ba? So talagang sobrang yabang nito. At balikan po natin doon po sa sinasabi niya na nakakakuha na siya ng passport, pero doon po sa kaso na sinasabi na qualifying tip na wanted nga siya, hindi raw totoo dahil nga ay biniverify na po niya doon po sa NBI. So doon pa lang sa mga sinasabi po niya ay makikita mo na gumagawa po siya ng kwento. Dapat nalampo muna niya bago siya gumawa po ng istorya. Paano ka makakuha ng passport kung may record ka nga doon sa NBI? So ibig sabihin, kung nakakuha man talaga siya ng passport, hindi na niya kailangan mag-verify pa doon sa NBI dahil wala talagang record na anong kaso na doon sa NBI. Dahil hindi ka makakuha ng NBI clearance pagka mayroon ka talagang mga pending test, di ba? So, lahat po na mga kaibigan natin dito na nakakuha na ng passport, talagang kukuha ka muna ng NBI clearance bago ka makakuha ng passport. So, kayo na po mga kaibigan ng magbigay ninyong komento kung itong mga pinagsasabi nitong si Epipanyo Labrador o tinatawag ngayon na si Richard Palacio ay may mga katotohanan ba. Meron pong mga nagkomento sa atin pong mga ginagawa din po na video na totoo po yung mga sinasabi ni Epipanyo Labrador, pero lahat po ng kanyang mga sinasabi wala po siyang naipakita na patunay mga kaibigan. So di ba? So kung biniverify niya doon sa NBI, kung totoo man na biniverify niya doon sa NBI, wala siyang record, kumuha siya ng kopya, pakita po niya dito yung passport niya, pakita niya dito, di ba mga kaibigan? So sinasabi ko nga, paano po siya makakuha ng passport kung
nagtatago nga siya sa bundok sa ngayon. Paano po siya makakuha ng passport? Meron bang DFA doon sa bundok, mga kaibigan? Wala naman. So, kayo na po ang magbigay ninyong komento o ano man ang inyong masasabi dito po sa mga pinagsasabi nitong si Epifanio Labrador. So, ayan po mga kaibigan, at muli po ako ay magpapaalam na po sa inyo muna, at see you po sa next video ko. At maraming salamat sa inyong patuloy na suporta, at kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like and share naman po mga kaibigan, at God bless all of us.